Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Nagluto po pala si Papa ng sotanghon. Ulam po pala namin ito kagabi. Nilabas na po pala ni Mama yung magic sandok niya. Joke lang po. Gagamitin po kasi ni Papa yung kasirola po naming non-stick, kaya kailangan po namin itong sandok. Dapat po kasi ay silicone din ang gagamitin. Eto po palang maliliit na sotanghon ang ihahalo ni Papa sa manok. Nakapag-ready na rin po pala siya ng mga gagamitin niya. Tinola nga po sana yung luto nito, sabi ni Mama. Kaso nga lang po ay gusto naman daw po ni Papa yung kakaiba at sotanghon nga pong ihahalo niya dito. Sa totoo nga lang po mga kalabs ay ngayon lang po kami mag-uulam ng sotanghon. Madalas lang po kasi ay miswa at ladit ang hinahalo ni Mama sa sardinas. Si Papa na nga po ang nagluto kagabi dahil may ginagawa din po kasi kami ni Mama. Konting mantika nga lang po ang nilagay ni Papa dito sa kasirola. At nung nag-brown na nga po yung bawang at sibuyas ay nilagay na nga po ni Papa itong karne ng manok. Pero kahit konting mantika nga lang po yung nilagay niya dito mga kalabs, ay nagmantika nga po ito. Eto nga po yung kinaganda ng non-stick pan. Kahit konting mantika nga lang po ang ilalagay ay pwede na. Tignan nyo naman po mga kalabs. Nagmantika nga po siya dahil po sa taba-taba ng manok. Tama nga lang po yung ganito para po hindi palagi sa mantika. Maglalagay na po pala si Papa dito ng patis. O di po ba parang tinola lang mga kalabs? Eto po palang patis na ginamit ni Papa, eto nga din po yung binili pa namin sa Gonzaga. Ngayon nga lang po namin ito gagamitin dahil ngayon nga lang din po naubos yung patis na ginagamit namin. At masarap nga din daw po yung mga ganitong patis mga kalabs. Ayan na nga at nagisa-gisa na nga po ito ni Papa ng mabuti. Nagdagdag nga lang po siya dito ng sibuyas. Tapos ay hinalo-halo niya nga lang po muna ulit ito. At naglagay na nga din po siya ng tubig. Maglalagay din daw po pala si Papa dito ng repolyo. Kalahating repolyo lang po pala ito pong ilalagay niya. Para naman daw po may kasamang gulay yung kakainin namin. At nung natimpla na nga po ni Papa yung sabaw niya ay tinikman niya na nga din po ito kung tama lang po yung lasa. At sabi nga po ni Papa ay saktong-sakto nga lang daw po yung lasa mga kalabs. At dahil luto na nga po yung manok ay ilalagay na nga po ni Papa yung sotanghon. Binabad po pala ito ni Papa sa tubig mga kalabs para daw po mas mabilis na lumambot. Pero sabi nga po ni Mama ay okay nga lang daw po sana kahit hindi niya na daw po ito binabad sa tubig. Pero syempre si Papa daw po ang magluluto kaya siya daw po ang masusunod. At nilagay na po pala ni Papa dito yung repolyo. Tapos ay pinakuluan niya nga lang po ito ng saglit. At nung nakaluto na nga po si Papa ay si Kuya na nga lang po ang naghanda ng mga plato namin. Buhat-buhat nga po ni Papa si Baby. At dito na nga lang din po namin siya papakainin. Sa totoo nga lang ay katatapos nga lang din po nito naggatas. Pero dahil tinuturo-turo niya nga po itong pagkain ay papakainin na nga lang po ulit namin. Nauna na nga po pala akong kumain mga kalabs dahil masarap pong humigop ng mainit na sabaw. Sa totoo nga lang po mga kalabs ay masarap nga din po yung ganitong sotanghon na ginigisa sa manok. Nagustuhan ko na nga din po yung ganitong luto. Tignan niyo naman po si Baby at ginagalaw-galaw pa nga po yung pagkain ni Papa. Kaya kumuha nga din po si Mama ng lagayan ng pagkain niya para po lumamig kaagad yung pagkain niya at masubuan po siya ng mabilis. At maganda pa rin po kasi kapag nakaseparate po yung plato niya. Para po makita kung gaano kadami yung pagkain na mauubos niya. Sa totoo nga lang po mga kalabs ay malakas na nga din po itong kumain ng kanin. Basta kung ano nga po yung isasandok sa kanya ay nauubos niya nga po lahat.
Mabuti na nga lang po na matyaga si Papa sa pagbubuhat sa kanya. At masipag nga din po siya sa pagsubo. Niloloko nga po siya ni Kuya na nagpa-practice daw po si Papa na mag-alaga ng baby. Natawa na nga lang po si Papa, mga kalabs. Sabi nga po ni Papa ay hindi nga daw po siya nagpa-practice. Dahil nung baby naman daw po kami ni Kuya ay inaalagaan niya daw po kami. Eto nga at napadami na nga din po yung kain ko at matatapos na nga din po ako, mga kalabs. Sabi ko nga po kay Papa ay nagustuhan ko po yung luto niyang sutanghon. Masarap nga po, mga kalabs. Yung niluto nga po ni Papa ay kukunti na nga lang po ang natira. Tignan niyo naman po si baby at tingin nga po siya ng tingin sa akin. Kaya niloloko ko nga po siya. Sabi nga po ni Papa ay wag daw po muna dahil kumakain pa siya. At dahil tapos naman na po akong kumain, mga kalabs, ay binuhat ko na nga lang po siya dahil ako na nga lang po ang magtutuloy na magpapasubo sa kanya. Para naman po makakain ng maayos si Papa. Gustong-gusto niya nga pong magsariling magsubo, mga kalabs, oh. Kapag nga po hinahawakan ko yung kutsara niya ay ayaw niya po. Nagmamarunong na po talaga ang cute na babing ito. Gusto niya nga po talaga na siya na po ang magsubo sa sarili niya. Kaya nga lang po, mga kalabs, ay marami pong natatapon. At dahil malaki nga po itong kutsara na ginagamit niya, ay pinalitan nga po ito ni Mama ng mas maliit na kutsara. Para naman po, mas masubo niya ng mabuti yung pagkain niya. Tignan niyo naman po at ayaw niya nga po talagang bitawan yung kutsara. Kapag nga po nilalagay ko sa right na kamay niya yung kutsara, ay nilalagay niya naman po sa left. Naku nga at mukhang magiging kaluwete nga po itong bata. Kung nagkataon ay parang si kuya niya nga lang din po, mga kalabs. Hay naku baby, tumitigas na rin ang ulo mo ah. At naubos niya nga po lahat itong sinandok ni Mama sa kanya. Very good po talaga ang baby na to. At pare-parehas na nga din po kaming nabusog. Yun lang po, mga kalabs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.